wish ko lang. Kung lahat ng bagay ay may hangganan, maisusuko kaya ng isang tao ang kanyang nakagisnan para sa mas magandang kinabukasan? Hindi ko kasi mapigilan, hindi kumain. Lagi akong gutom, nararamdaman ko laging gutom yung sikmura ko. Lagi akong ginugutom. Kaya gusto kong kumain ng kumain. Sabi sa mga tao, yung iba, di pa matanda, magpakalimos na. Mabuti ka. Diyan sa Piope. Naku, ikaw, nakikita ko kayo sa picture nagtitinda kag balot. Apan, andyan may nagpakalimos. Ayaw ko manglilimos, gusto kong pinaghirapan. Magandang gabi po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Kahit matanda na, patuloy pa rin sa pagtitinda ng balot at pagtatanggap ng labada si Lola Ising. Nakasalalay kasi rito ang kanyang pag-asa para makauwi sa Cebu. Ako si Aling Ising. Hirap-hirap na ako dito sa Manila. Nagtitinda akong balot. Gusto na akong uuwi diyan sa Cebu. Ang loteng ito sa may riles ng tren ang nagsisilbing kanlungan ngayon ng ilang pamilya sa may Santa Mesa, Manila. At kabilang sa mga informal settler dito ay ang 80 taong gulang na si Lola Ising. Ang pinagtagpi-tagping tarpaulin at mga retaso ng kahoy ang nagsisilbing dingding at bubungan. Mistulang bahay-bahayan lamang ito noong ating kabataan. Subalit ngayon, pinagtsatsagaan ng matanda ang munting lungga. Dito ang bahay namin. 4 nga taon kami nakatira na dito. Kapiling dito ni Lola Ising ang anak na si Tess. Siyempre, napipilitan na rin kahit na hindi mo... Siyempre, ngayon ko lang naman naranasan magganyan. Tubong Cebu si Lola Ising. Napadpad siya sa Maynila, may 40 taon na ang nakararaan. At dahil sa katandaan, hindi na niya halos maalala kung anong taon siya napadpad dito. Mga muhan ka daw, konti lang ang sildo. Dito malaki. Nangamuhan ng matanda hanggang sa siya'y nakapag-asawa. Nabiyayaan din siya ng 5 anak. Nakilala ko na sa Manila dito ang asawa ko. Ang pangalan niya, Victorino. Victorino de la Fuente. Namatay na 8 taon na. Subalit inamin sa amin ni Lola na bukod sa 5 supling, mayroon pa raw siyang anak sa pagkadalaga na iniwan niya sa Cebu. Pagkagat ng dilim, saka palang magsisimula ang isang napakahabang gabi para kay Lola Ising. Ang katawang niluma at ginasgas ng panahon ay nananatiling puhunan para maitawid ang bawat araw. At isa pa, hangad niya ring makaipon para sa isang bagay na matagal na niyang pinaglalaanan. Magkuha ko balot, 8:00. Tapos, umuwi naman ko dito, 5:00 sa umaga. Minsan walang binta. May ipon nga ako. Baka mga February, makauwi ako. 2,000 pa. May tubo na malaki. Bit-bit ang isang basket ng balut at hindi nauubos na pag-asa, lalakarin ng matanda ang kalyeng peligroso para sa uugod-ugod at hapon niyang katawan. Sa lugar na ito niya hinihintay ang bawat baryang papatak, kapalit ng kanyang paninda. Ano niya na kasi yun talagang matagal na siya nagtitinda, malilit pa kami. Kaya lang, hindi mo na talaga siya mapigilan kasi yun na raw ang niya, manghihina daw siya. Tuwing gabi, nitinda ng balot yan.
dapat bawalin niya din eh. Binabawal sa amin. Kaso lang, naawa kami sa kanya kaya pinapabayaan na lang namin siya. Sa halip na matulog at magpahinga sa bahay, naririto si Lola Ising. Patuloy siyang nagbabanat ng buto para kumita. Sabi sa mga tao, yung iba, di pa matanda, magpakalimos na. Nabuti ka. Diyan o, sa POP. Naku, ikaw, nakikita ko sa meteor eh. Nagtitinda kag balot. Apan, andyan o, may nagpakalimos. Ayaw ko mangilimos, gusto kong pinaghirapan. Sa pwestong ito rin niya itinatawid ang gutom. Pati na ang pagnakaw ng konting tulog. Mahaba ang bawat gabi. Matagal ang bawat sandali. Sa paglipas ng oras, masusumpungan ni Lola Ising ang sariling naghihintay sa panibagong bukas. Ganap na 6:00 ng umaga nang sunduin ng apong si Victor ang kanyang lola. Tatahakin nila ang landas pabalik sa kanilang kunting kaharian sa gilid ng Riles. Sa bagong umaga, muling sumisilay ang pag-asa para kay Lola Ising. Gusto akong uwi na sa Cebu. Si Karia, si Hodo, o si Ponsa, si Hodo. Gusto ko na umuwi dyan. Sa bawat pagtapak niya sa lupa, wari niya na siya'y makauwi na sa Cebu para balikan ang kanyang nakaraan. Wish ko sa aming pagbabalik. Samantala, nakipagkita rin kami sa isang taong may kaugnayan daw kay Lola Ising. At siya, si Mang Santos. Nay, ako si Santos, si Hodo, yung anak mo na iniwan mo dito sa Cebu. Gusto ko umuli ka dito sa Cebu parang maalagaan ta kang mabuti. Hindi ko kasi mapigilan, hindi kumain. Lagi akong gutom, nararamdaman ko laging gutom yung sikmura ko. Lagi akong ginugutom. Kaya gusto kong kumain ng kumain. Wish ko Isang eroplanong papel ang papalapag ngayon sa harapan nila Lola Ising. At nang buklatin nila ito, Lola, isang iyong hiling ay ito pa rin dahil ikay nasa wish ko lang. Yay! Kanto ba kayo na? tuwang-tuwa si Tess dahil makakauwi na ang kanyang ina. Bagamat masakit daw sa kanya na mawalay ang ina, batid niyang mas makabubuti ito para sa matanda. Si Lola Ising halos mapipi naman dahil sa narinig na balita. Kasama ang aming grupo, ibinyahe namin si Lola Ising patungo sa Cebu. Pansamantala naming pinagpahinga sa hotel na ito si Lola habang hinahanap pa ang kanyang mga nalalabing kaanak. Sa Basak, San Nicolas, Cebu namin nakadaupang palad si Mary Ann, ang pamangkin ni Lola Ising. Sa ngayon, siya ang nag-aalaga sa 87 taong gulang na ina na si Punsa. Si Lola Punsa nangaraw ang kapatid ni Lola Ising, subalit ulyani na siya ngayon. Sa nanay ko, kang nanay Punsa, sabi niya may kapatid daw siya na pangalan, Nicolasa, doon sa Manila nakatira. Pero hanggang ngayon, hindi na niya makilala kung buhay pa ba or patay na ba, anak. Dito rin namin nabatid na sina Lola Ising at Lola Punsa na lamang ang natitirang buhay sa kanilang magkakapatid. Nagulat kasi ako nga may tiyahin pala akong buhay. Akala namin lahat patay na siya.
Yung nalaman namin na mahirap ang lagay dyan sa Manila, naawa naman kami. Ang gusto namin na dito na lang siya sa Cebu, tumira sa kanyang anak. Welcome naman siya sa anak niya. Samantala, nakipagkita rin kami sa isang taong may kaugnayan daw kay Lola Ising. At siya, si Mang Santos. Anya, siya raw ang panganay na anak na iniwan ni Lola Ising. 3 years old pa lang ako, umalis na siya. Hindi ko na, bakit iniwan ko niya. Iniwan ko niya sa aking tiyo, kapatid niya. Nagkaisip, nagkapamilya, at tumanda si Mang Santos na ni anino ng kanyang nanay ay hindi niya nasisilayan. Masakit sa akin, wala akong ina. Pero akala ko, pareho ra siguro. Kaya hindi ko naman siya gid na dinig og nasaan na siya. Idawat ko na lang. Ngayon, may sarili na rin siyang pamilya at matanda na rin. Ngunit sa kabila nito, bukas palad niyang tatanggapin ang magulang kung sakaling dumating sa kanya at nangangailangan. Nay, ako si Santos, si Hodo, yung anak mo na iniwan mo dito sa Cebu. Gusto ko umuli ka dito sa Cebu parang maalagaan ta kang mabuti. Sinundo na namin si Lola Ising sa aming tinutuluyan at dinala sa bahay ng kanyang kapatid. Gusto ka pakita si kulasan nimo? Ha? Di digma. Gusto ka may makita si kulasan, ma? Mistulang nag-aalinlangan siya sa kanyang mumunti at mababagal na hakbang. Hanggang sasapitin niya ang bahay ng kapatid na si Lola Punsa. Isa man eh. Oh, hala. Naan na. Mao nino. Mao ba ni? Tila lumulutang pa rin si Lola Ising sa bilis ng mga kaganapan. Ma, si Nanay Kulasa? Ha? Uy, Tia Kulasa, kumusta? Kaila pa ka nako? Kay ba ka magbisaya? Oo. Oh, di ay. Uy, kumusta man ka? Na si Mama, oh. Kagamay ko nimo. Tila walang kaalam-alam sa mga nangyayari si Lola Punsa. Kana siya, kung kisa may tigwa ko. Si Punsa. Oo. Ikaw si Kulasa. Sige, yakapin mo. Ano ba yan? Ano mo na igsuon mo? Ano ba to? Oo. Di na siya. Oo. Di na siya kailan nimo. Ikaw ra ang nakailan niya. Tanging mga yakap ang naipasalubong ni Lola Ising sa kanyang ate. Naganap na ang matagal niyang hinihiling. Ang sila'y muling makita at makapiling. Patay na. Sino po? Oo. Wala na. Dito na rin napatid ni Lola Ising na sumakabilang buhay na rin ang isa pa nilang kapatid. Samantala, paparating naman sina Mang Santos para bumisita sa kanyang tiya. Lingid sa kanilang kaalaman, may naghihintay na isang sorpresa. Hanggang sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nakaharap niya ang babaeng nagluwan sa kanya. Isa man eh. Ano mo lagi din eh? Oh, ya usa pa imuhang ko anak. Maluha-luha si Mang Santos dahil kapiling niya ngayon ang ina. Kaya salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Napakahabang panahon daw ang kanyang hinintay upang may matawag siyang nanay. Hindi rin napigilan ni Mary Ann ang kanyang emosyon. Kapatid mo. Shock ako talaga. Kayo na lang dalawa, nabuhay. Sa wakas, naisakatuparan ang matagal ng pangarap ni Lola Ising. Mababawi na rin ang mga panahon na hindi nakapiling ang kanyang panganay. Hindi mawari ni Lola Ising na sa isang iglap ay natupad ang kanyang pangarap. Na sa ilang sandali
ay magwawakas ang matagal niyang paghihirap sa Maynila. Maraming salamat sa distrito. Ngayon, panatag na siya sa piling ng anak na si Mang Santos. At sa dapit hapon ng kanyang buhay, masaya nang haharapin ni Lola Isi ang pagsapit ng bawat bukang liwayway sa kanyang tunay na tahanan. Wish ko sa aming pagbabalik, Unti-unti na napansin ko na halos hindi na ako makaalis. Hindi na kaya ng pako yung katawan ko. Kaya ang sakit ng pako lagi pagka umaalis ako. Hindi ako makalakad. Dahil na rin sa wala raw siyang disiplina sa pagkain noon, ang timbang ni Jenny ngayon ay umabot na sa mahigit kumulang na 400 pounds. Nasa huli ng araw ang pagsisisi at umaasa na lang siya kung may paraan pa kaya para mahinto ang kanyang patuloy na paglaki. madalas na nating marinig ang kasabihan na ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na anyo. Mas matimbang daw dito ang kagandahang loob at asal. Pero sa tulad ni Jenny, hindi pa rin niya maiwasang punahin ang sarili, lalo na kung ganitong kalaki ang kanyang problema. 43 anyos ngayon si Jenny. Halos 3 taon na raw niyang pinapasan ang suliranin niya sa katawan. Nagsimula nung tumaba ako, bago tapos na yung kasal namin sa sibil. Sa sibil lang kami kinasal. Pagtapos nun, mga ilang buwan lang, tapos saka ko, na tumataba ako. Unti na napansin ko na halos hindi na ako makaalis. Hindi na kaya ng pako yung katawan ko. Kaya ang sakit ng pako lagi pagka umaalis ako. Hindi ako makalakad. Noon pa man, aminado si Jenny na malusog siya. Pero nitong mga nagdaang taon lang niya napansin ang pagdoble ng kanyang bigat. Bawat hakbangan niya ay tila may isang sakong bigas siyang dinadala. Ang isa ring salarin sa paglaki ni Jenny ay magana raw kasi talaga siyang kumain. Kung ang karaniwang tao na 3 o 4 na beses kumakain kada araw, si Jenny tiyak mas higit dito. Kasi 2 oras nagugutom agad ako eh. Kaso sa kahirapan nga ng buhay, kaya pagka minsan tinitiis ko yung Pero kung kumain naman ako, madami. Hinihingal ako, konting kilos ko lang hinihingal ako. Tapos parang yun, hirap nga akong huminga pagka nahirapan akong huminga. Tapos sa paglakad ko nga, nahihirapan ako. Talagang doon lang ako sa bahay. Asawa ko nga nagtatrabaho lahat eh. Isa siyang guro, ngunit napilitan siyang huminto sa pagtuturo dahil sa naging kondisyon niya. Nang halos hindi na makalakad si Jenny, nagdesisyon siya na sa bahay na lang tumigil habang ang kabiyak niya ang naghahanap buhay. Hindi ko na inisip yun kasi inuunawa ko na lang yung kalagayan niya. Kung hindi naman ako pagod, akong kumikilos. Ngayon kung halimbawa galing ako sa hanap buhay, pagod ako. Tama na kung anong nandyan. Habang wala ang mister, maghapong nakatambay si Jenny sa bahay. Labag man sa kalooban niya, wala na rin naman daw siyang magagawa. Bukod kasi sa hirap na siyang kumilos, hindi na rin niya kayang asikasuhin ang ibang mga gawaing bahay. Nang ganito na ako, walang pinagbago yung pagsasama namin. Mas lalo niya akong iniintindi. Mas lalo niya akong minamahal, sabi niya. Kung aakalain ng iba, natatabang ang pagtingin niya kay Mrs. dahil sa patuloy na paglaki nito, nagkakamali sila. Sa halip, mas lalo niyang binusog sa pagmamahal ang kabiyak. Wala namang nagbago kung hindi yung lang inisip namin kung paano siya umayat, pero hindi namin magawa kasi sa anong dahilan, sa anong paraan. Hindi nabiyayaan ng anak ang mag-asawa. Tanging ang anak ni Mang Eli sa unang kinasama ang kapiling nila ngayon.
Wala ring regular na trabaho si Mister. Isang kahig, isang tuka ng araw ang takbo ng kanilang buhay ngayon. Ang masaklap pa ay kinakapos sila sa pagkain, lalo na't dumoble rin ang gana ni Jenny. Sa katunayan, mula isang tasang kanin noon, ngayon umabot na raw siya sa 3 pinggan ng kanin sa isang upuan lang. Ito na marahil ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Jenny. Pilit man niyang pigilan ang pagkain, nananaig pa rin ang nararamdamang gutom. Hindi ko kasi mapigilan hindi kumain. Lagi akong gutom, nararamdaman ko laging gutom yung ano ko, sikmura ko. Lagi akong ginugutom. Kaya gusto kong kumain ng kumain. Sa ulam, hindi ako masyadong malakas sa ulam, pero sa kanin talaga, doon ako talaga malakas akong kumain. Sinisikap ni Jenny na gampanan ang obligasyon niya bilang asawa. Kahit papano, ang mga simpleng trabaho sa bahay ay pilit pa rin niyang ginagawa. Oo, nung dalaga pa ako nito. Kung saan nga ako nakakapunta dati. Ngayon, wala na. Pero hindi rin maiwasan ni Jenny na ang mga dating nagagawa niya ay madalas na niyang iasa sa kanyang mister. Maging sa pagbili ng mga damit, hirap na rin daw si Jenny dahil wala nang magkasya sa kanya. Lantarang ipinakita sa amin ni Jenny ang sukat niya ngayon. Mula sa dibdib 60, sagad sa ako. hanggang sa bewang 56, 57. pero pagdating sa balakang 65. Yes. Bumibili pa ako sa ukay-ukay dahil dun lang meron mga malalaking damit. Tapos yung may nagbibigay sa akin, yung pinsan ko. 7 pesos lang kada pasahero ang pamasahe sa Depadjak sa lugar ni na Jenny. Ngunit pag siya na ang sumakay, 20 pesos na ang sinisingil sa kanya. Wala naman daw siyang karapatang magreklamo dahil batid niya ang hirap ng pedicab driver, maihatid lang siya sa kanyang destinasyon. Gusto kong yung maglakad. Namamalengke na naglalakad na hindi tinutokso nila. Ayun, na maging normal lang ang buhay ko. Dito na lang madalas pumupunta si Jenny para bumili ng kanyang mga damit. Hindi man daw bago, kahit papano, kasya naman sa kanya ang mga tinda rito. Kailangan na nga lang niya ng toneladang tiyaga sa pag-uukay. Obesity kung tawagin ang kalagayan ng katabaan ni Jenny. Nalaman niya na grabe na pala ang kanyang sitwasyon nung kumonsulta sa doktor sa unang pagkakataon nang minsang mapalabas siya sa programang Front Row ng GMA News TV. At sabi roon, may solusyon daw na maaring makapagpagaan sa kanyang problema. Sabi niya sa akin yung kailangan mahigpitan ko daw yung belt ng bituka ko para yung pagpasok nung pagkain, hindi ganun kung tataba. Konti-konti lang napapasok. Hindi mapipigilan ng paglobo ko. Mas ako natutuwa para maaga pa man mabigyan ng lunas kung may mga sakit siya o para yung kanyang magtaba. Tanggap man niya ang kalagayan at katabaan. Nandyan pa rin ang hangad niyang pumayat at mamuhay ng normal. Makahanap ng trabaho at pagsilbihan ang mga taong nasa tabi niya ngayon. Malaking hakbang, pero buo ang loob ni Jenny na mababawasan ang mabigat na kinasasadlakan. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, kinuha ang timbang ni Jenny bago isagawa ang operasyon. Pero teka, mukhang nagka-problema ata. Kasi po parang nag-revolve siyang gano'n. Wish ko lang.
Kinabukasan, inimbitahan namin si Jenny para sa isang medical check-up. Sabik si Jenny sa anumang tulong na ialok sa kanya, mapagaan lang ang kanyang problema. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na sumama sa amin. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa ospital dahil dito po natin sasalubungin si Jenny. At pagkatapos nito, dadalhin po natin siya sa isang psychiatrist para mas mapaghandaan ang kanyang sarili sa isasagawang operasyon sa kanya. Hello, Jenny! Kamusta? Alam mo ba, may ipagtatapat ako sa'yo. Ha? Dito tayo. Alam mo na ba? Gusto mo hulaan? Ha? Kayo po ay nasa wish ko lang. Oh, yan. Yun ang totoo ho. Hindi ako makabaliw. Dito po kami para tulungan po kayo sa gusto niyo mangyari. Tanging mga ngiti at saya ang nakita sa mga labi ni Jenny. Ako, nararamdaman ko yung yung hirap. Ano po talaga yung sana yung gusto mong gawin na hindi niyo magawa nga dahil nga sa sitwasyon niyo. Gusto ko kung yung maging normal yung buhay ko na katulad dati. Nakakalabas, kakaalis. Tanungin ko sa'yo, Jenny, bakit ka naluluha? Bakit? Nagagalak po ako. Hmm? Ngayon ko lang ito. Natawad na. Sino ang mas nangangarap para rito? Yung asawa niyo o kayo? Asawa ko po. Yung asawa? Bakit? Kasi po nakikita niya yung kalagayan ko. Hmm. Na nahihirapan ako. Dito tayo. Ilang saglit pa, dito na kami dumiretso ni Jenny. Hello, Doc. Good evening. Hello. Naku, thank you so much for seeing us. Yes. Vicky. Ito ko si Jenny. Hi, Ayan mo, and Jenny. her daughter. Magandang sa'yo. Ayan si Dr. Bernadette Arenas. Ay, po. Yes. Kayo. Sabi ko ho kay Jenny. Dahil masaya ng operasyong pagdaraanan ni Jenny, minabuti naming ipakausap muna siya sa isang psychiatrist. Okay, ito ba ay gusto mo na talaga na maayos ang ating figura? Talagang matagal na bang panahon? Oo, matagal na. Ganun ba? So, struggle talaga sa'yo, no? Doc, sabi nga niya sa akin na kung happy siya, mas happy pa raw yung asawa niya. Kung malaman niya na gagawin niya ito. Correct, Vicky. Kasi sexy ni Vicky. Naku naman. Ganon. Oo, pero alam mo, madaming mga mangyayari sa'yo. At ang importante, handa ka. Emotionally kasi syempre, madami kang pagdadaanan. At ang importante, pag may masarap na pagkain dyan, paborito mong pagkain, paano mo, alam mo, maiwasan. Kaya, importante na magsistick ka sa diet pagkatapos ng surgery. At bago matapos ang counseling ni Doc kay Jenny, ito ang kanyang paalala sa kanya. Una, kailangan gusto mo talaga. Pangalawa, ikaw ang nagdesisyon ng sarili mo with good judgment. Ibig sabihin, kaya mong paninindigan yung gusto mo mangyari sa katawan mo. Sige na, gaano ka excited? From 1 to 10. 10. 10. Then na! Oo. At Para ano? importante yan. Nakakapag-gown. Gown? Yun, ang gusto niya, Yan ba yung ano, yung gusto niya talaga mangyari, makapag-gown kayo. Ayan. Mukhang handang-handa na nga ang ating bida. Thank you, Vicky. Thank you. Sunod naming ipinasok si Jenny sa University of Perpetual Help Dalta Medical Center. Dito na mag-uumpisa ang malaking pagbabago sa buhay niya. Ang University of Perpetual Health Dalta Medical Center at ang Tamayo family ay nakikiisa sa Wish Ko Lang at GMA na maging kaagapay sa pagsisimula muli ng panibagong buhay ni Jenny Bedes. Kaya malugod kong ibinabalita ang aming pag-sponsor ng kanyang bariatric surgery. Bago simulan ang bariatric surgery, dadaan muna si Jenny sa iba't ibang laboratory exams. Kailangan ang mga ito para masiguro ang kanyang kaligtasan.
Pansamantalang fasting ang dapat daw gawin ni Jenny bilang paghahanda sa mga isasagawang laboratory test. Bawal siyang kumain, kaya naman hanggang nakautingin na lang muna siya sa kanyang mister habang tinitiis ang sariling gutom. Ano mo lang kakainin ko? Ano kami kanina nagmerienda? Muling kinuha ang timbang ni Jenny bago isagawa ang operasyon. Pero teka, mukhang nagka-problema ata. Kasi po parang nag-revolve siyang gano'n. Bumalik siya sa 60, kaya 'di ba, yung buong gano'n 250. So nag-stop siya sa 60 plus 60 kaya naging grade. Isang customized operating bed din ang ginawa para kay Jenny. Maliit daw kasi para sa sukat ng kanyang katawan ang standard bed na ginagamit sa hospital. Inayos namin si Miss Jenny kanina para sigurado na tomorrow wala tayong problem sa OR. So, actually yung stretcher na pinasok namin kanina dito is ni-utilize namin yon for bringing patient to OR at the same time para ibalik sa ward ang patient. So, it is a new one na design for Miss Jenny. Nagsalib puwersa rin ang iba't ibang espesyalista para matiyak na kakayanin ni Jenny ang gagawing surgery. Dapat daw kasi hindi lang basta buo ang desisyon ni Jenny na sumailalim sa bariatric surgery. Mahalagang masigurong walang mangyayaring komplikasyon habang siya'y sumasailalim sa operasyon. We have to check the heart before the operation because syempre, being obese is also a risk factor for cardiac problems. So we have to assess her risk of developing any parang heart complications sa heart before she undergoes the procedure, so that if we need to correct anything, mako-correct natin bago siya mag-undergo ng procedure. Sa aming pagbabalik, ilang oras na lang ang kanilang hihintayin at isasagawa na ang bariatric surgery kay Jenny. Isa itong proseso kung saan paliliitin ang bahagi ng bituka upang konting pagkain lang ang makalusot. Wish ko Napasa ni Jenny ang mga mahahalagang pagsusuri, kaya ngayon ay maaari na siyang operahan. Nandito po tayo ngayon sa University of Perpetual Health, Dalta Medical Center at bitbit ko po itong puting dream dress para kay Jenny na sana magkasya po sa kanya sa lalong madaling panahon. At ngayon po, bibisitahin natin siya at kakamustahin bago ang kanyang dream operation. Tara! Yan. Knock, knock. Ay, good morning ho! Good morning! Ito para sa inyo. Para mag-brighten up ang room bago ang inyong big event. Oh, kumusta na? Ha? Ano, excited? Sister, ano? Ha? Ano, kayo'y nasa wish ko lang. Excited ba kayo? Excited? Mas excited kayo kaysa sa kanya? Ang kabang nararamdaman ni Jenny, tila napawi ng mensahe at yakap ng kanyang asawa. Ayan. Sige, parang... Sa mga ganap na operasyon sa iyo, malaking tulong sa akin ito. Manalangin sa Panginoon na sana normal yung operasyon, yung ligtas na kailangan. Kaya mo pa ba? Tulungan ka namin? Ako rin. Ako nagbibigay ng gift, ako pang magbubukas. Talagang ano para suspense. Oh, di ba? Sabi niyo, ito yung wish niyo eh. O, tignan niyo ha. Ako, malapit na kayo magkasya dito. Sige, bulat-bulat ko. Taran! Ayan. Okay. Mamodel nyo ito, ha? Mamodel nyo ito para sa amin.
Naku, baka baka mabuntis na si Mrs. nito. Tay, anong reaction niyo dito sa dress? Ha? Naku, conscious kayo, Tay. Para ma-visualize natin. Oh, ayan. Diba? Pir. Yan ang fighting spirit. Ha? O, Tay. Okay ba tayo, Tay? Ilang oras na lang ang kanilang hihintayin at isasagawa na ang bariatric surgery kay Jenny. Isa itong proseso kung saan paliliitin ang bahagi ng bituka upang konting pagkain lang ang makalusot. Kung tinatawag na bariatric surgery, binawasan natin yung capacity ng kanyang stomach na dati-rati kaya ng isa't kalahating litro. Ngayon, mga isang cup na lang ang capacity ng stomach. Pero hindi mo pa rin pwedeng ubusin yung 1 cup na mabilisan. Dahan-dahan siyang kakain. Kailangan yung kanyang pagkain ngunguyain ng maigi bago lunukin. Tatagal daw ito ng halos 4 o 5 oras. Nakita ko sa mukha ni Jenny ang katatagan at determinasyon na matuldukan na ang pinakamabigat niyang problema. At sa suporta ng kanyang kabiyak, umaasa si Jenny at ang aming programa na magiging matagumpay ang operasyon. Harinawa, sa susunod naming pagkikita, suot na ni Jenny ang nais na damit at hindi lang ito mananatiling pangarap. Lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay ay may hangganan din. At kalaunan, lahat ng paghihirap ay mauwi rin sa katuparan ng ating mga pangarap. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At sama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado, 6:30 ng gabi. Ako po yung Kapuso, Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang.